Mother's Day. Thank you, Pas. Happy Mother's Day. I know that lahat po tayo dito ay mga magulang, di po ba? O may, kahit wala po silang anak talaga, pero may mga pamangkin naman po sila, di po ba? Sila ay isang tunay na ina. So, Happy Mother's Day po to all of us. I request everyone to bring out your Bible and open me up in 1 Samuel 1:27 to 28. And may I request to just a respect to the Word of God. Stand up, please. First Samuel 1:27 to 28. First Samuel 1:27 to 28. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord. For his whole life he shall given over to the Lord, and he worshiped the Lord there. This is the word of God. Amen. Hallelujah. So let's close our eyes and we open this in prayer. Hallelujah. We worship you, Father God. We glorify your name. We acknowledge your presence this morning, Father God. Hallelujah. Thank you, Father God, for your words. That why na iyong pinili, O Father God, to deliver this morning. This is your word, Lord. And I'm here. Use me as your instrument to deliver your words to my brethren, God. Anoint my lips, Lord. Fresh anointing from the power of your Holy Spirit to deliver your words right now, Panginoon. Hallelujah. Ang mga salitang ito, Panginoon, na nawa ay maitanim sa puso ng bawat isa, O Father God. May you continue, O Father God, to pour out your Holy Spirit. May you open the spiritual eyes, ears, O Lord, to understand your word, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa mga salitang ito, Lord, that I'm going to deliver this morning. And I release blessing upon blessing to these brethren, O Father God, who are standing in front of you, Lord. Hallelujah. That your word, it will manifest in their life, God. Na ito ay maging sandala po nila sa bawat pakikibaka po nila sa mundong ito, Father God. Hallelujah. We just want to give you glory, Lord. We just want to glorify your name. At ikaw ang patuloy na maitaas sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? When we clap, for the Lord is here. Pero sa taas, ang Panginoon ang patuloy na mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Amen? Who any one of you knows the story of Hannah? Hannah or Ana in Tagalog. Siya po ay isang nanay. Hallelujah. For today is Mother's Day, so I want to tackle this word of God. The life of Hannah, or in Tagalog is Ana po.
a mother's love. Alam ko kung gaano po tayo magmahal sa ating mga anak, di po ba? We always sacrificing. Isusubo mo na nga, ibibigay mo pa rin sa iyong mga anak. Hallelujah. Elkanah is the husband of Hannah. From Ramatim Zophim, the tribe of Ephraim. Dalawa po dito ang asawa ni Elkanah. Si Penina, tsaka si Ana. Si Penina po ay may mga anak. Pero, si Hannah po ay barren po siya. Wala po siyang anak. Hindi po dahil siya ay makasalanan, kaya wala po siyang anak. But we will see on this story how God moves in the life of Hannah. Amen? And Eli here is the priest of the Lord. Kinakausap dito ay yung mga Israelita, the Israelites. So our theme for today is a mother's love. I prepare here 4 points. May 4. Makikita natin dito yung kabutihan ng Panginoon sa buhay po ni Hannah. Number 1 is Hannah's deep distress. When we say distress, it's a pain. Masakit. It's a sorrow. It's a suffering. Hannah struggles for barrenness. Hindi po siya nabubuntis. Let's open in 1 Samuel 1-8. Nandun po yung story. When we say barrenness, it's unfruitful. Hindi po siya manganganak. Childlessness, infertility, and unproductiveness. Ito po ang buhay ni Hannah on this story. Hallelujah. Di po ba masakit that we are praying for, pero until now, hindi po natin hindi pa rin sinasagot ng Lord yung ating panalangin. Hannah faces ridicule. Kinutya siya ni Penina. Ito po yung second wife ni Elkanah. Tinatawanan, hindi lamang today, kundi yearly po yan na kinukutya ni Penina. Yearly po yan na tinatawanan siya. For example, ikaw wala kang anak, ganito ka, ganun. Baog, ganun. But instead na magalit po siya, ang ginawa po ay nagpuri sa Panginoon. Hindi po siya nakipag-retaliate. Ang ganda po ng puso ni Hannah dito, mga kapatid. Even she was mocked, still, she praised God. Pinuri pa rin niya ang Panginoon. Hindi niya kinainisan si Penina, the second wife of Elkanah. Nawa ay ganun yung ating puso. But we as a mother, minsan pati na yung ating anak, sa katigasan ng ulo, we speak Latin words, too much, blah, blah, blah. But in the life of Hannah, hindi po siya nagalit, kundi nagpuri siya sa Panginoon. Hannah was deeply distressed. In verse 1-8. But Hannah chose to bring her sorrow, yung kanyang kalungkutan,
yung kanyang dala-dala, yung pain, he give it to the Lord. Instead of losing hope. Nawa ganun yung ating puso, mga kapatid. Na instead na po tayo ay makipag blah 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 dyan, just keep silent. Better to keep silent and worship God. While I'm studying this, sabi ko, yes, it is truly that the Word of God is buhay. Na instead na makipag-retaliate ka dyan, galit yung kasama mo, galit ka din. But what I learned here is keep silent and worship God. I realized this last night. Sabi ko, Lord, I want the heart of Hannah. So nawa, ganun din tayo mga kapatid. Kung ano man yung naririnig natin na sinasabi ng ating mga kapatid dyan, na nakakasakit sa ating puso, but still choose to keep silent. Kasi yung pananahimik natin, hindi po yun ibig sabihin na tayo ay takot. No. Yun po ay simbolo na tayo ay marunong magpatawad. That we have that peace rather than to speak too much. Amen? Can we shout, praise the Lord? Praise the Lord! Amen. Hallelujah. While she was waiting, sabi nga po, years by years, pero hindi po siya nawalan ng pag-asa. Because Hannah knows that God is always there. Nasusubok po yung pananampalataya ni Hannah po dito, mga kapatid. The pain of waiting and how trials can draw us closer to God. Marami tayong hinaharap sa mga buhay natin. But how we deal with this? To go closer to God. Magpakalalim tayo sa Panginoon through prayers, reading His Word. Hindi yung nagmumukmuk tayo. Yung sabi mo, Lord, hindi mo pinapakinggan yung panalangin ko. Lord, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? But you know that pain and sorrow, God has something. Gusto niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Hindi yung nag-a-isolate po tayo, kinakaya natin yung mga bagay na hindi naman po natin kaya. Kaya minsan, nagiging complicated yung mga pangyayari sa buhay po natin dahil pilit natin kinakaya. That pain that inside your heart today, my sisters, give it to the Lord. Give it to the Lord. Through prayers. Masakit man yung narinig mo, don't be angry. Just keep silent and go closer to God. That is number 1. Kahit na-distress po si Hannah, still nanatili po siya sa presensya ng Panginoon. Ganon din dapat tayo mga kapatid. We as a Christian, hindi dahil tayo po ay minsan ang nangyayari po kasi sa atin because of our emotions. Because of our emotions. Kontrolado na tayo ng ating emosyon. Yes, I admit, ganun din ako minsan. But if we are controlled with our emotions, talagang masisira po yung ating relasyon sa bawat isa. The pain, yung pain ngayon na nararamdaman natin, turn it into worship.
my sisters. Amen? Number 2 is Hannah's prayer and vow. In verses 9 to 18. In 1 Samuel 9 to 18. While on the pain si Hannah, she is praying, my sisters. Siya'y nanatili, nananalangin sa Panginoon, persistent. Hindi po yan bukas, mananalangin ngayon, hindi. Ang ginawa po ni Hannah is persistent. Continuous po yung pananalangin niya sa Panginoon. She prayed earnestly and persistent, made a vow to dedicate her child to God. Sabi nga niya po dito, once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting in his chair by the doorpost of the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of life. Minsan, tayo po ay, Lord, ibigay mo lang to sa akin. Bigyan mo ako ng part-time. Mananatili ako sa iyong bahay, sambahan. I-provide mo lang yung pangangailangan ko. Lagi, every Sunday ako'y dadalo sa gawain. But no. Sometimes we vow, pero nababalik po yung pangako natin sa Panginoon. Mas inuuna kasi po natin yung self-will natin kaysa will ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nakita yun ng Lord, yung panalangin ni Hannah. Sincere po yung kanyang puso. Sabi nga napagkamalan pa ni Eli na siya ay lasing. Kasi nagsasalita pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Kasi ang nangungusap po doon is her heart. So when we pray, too much power, madaming nasasalita, but deep in her heart. So it's better to keep silent while we are praying, my sisters. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon ay yung puso natin, hindi yung lumalabas sa ating mga bibig. Yung puso, yung sensibilidad. Kung tayo ba'y nananalangin with sinceridad, we are sincere for that we are praying for, my sisters. Dahil akala ni Eli siya ay lasing dito, pero sumagot dito si Hannah. Sabi nga po sa 12 to 13, as she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Ay yung kwento ko po na Hannah was praying in her heart and her lips were moving but her voice was not heard. Kumbaga, ano ba, yung bagang lang, nag-move yung kanyang bibig pero walang lumalabas na words sa kanyang bibig. So yun po ay powerful prayer. And that is the one, God looking into our heart. Hindi yung mga mabubulaklak na mga panalangin, hindi yung mabubulaklak na salita, but God looking into our hearts, my sisters. Hallelujah. Nung napag-alam ay akala ni Eli siya ay lasing. Pero nung sinabi ni Hannah, no, not so, my Lord, sabi niya po sa 15,
Hannah replied, I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Hallelujah. When we pray, nagmumula ba dito sa ating puso o nagmumula sa ating emosyon lamang? That's why God is not answering our prayer, because we are praying in emotions. It's not from the heart. I learned in the life of Hannah, kahit na siya ay in trouble, kahit na siya ay in pain, but still he chose to be in God. Hindi siya nananalangin na ganito o ganun, Lord. Hallelujah. Sabi nga sa Romans 8:31, di po ba, if God is with us, who can be against us? So kahit na nag-iisa ka na lang, pag ang Panginoon ang kasama mo, ang Panginoon ang kakampi mo, hindi ka talunan, kapatid. Hallelujah. Her prayer was heartfelt and sincere. When Eli heard this one na hindi po ako umiinom, sabi niya, ang ginawa po ni Eli po dito is, he blessed the life of Hannah. Despite her pain, she turned to God into prayer. Kung tayo ngayon ay may nararamdaman, kung tayo ngayon ay nasasaktan, kung tayo ngayon ay may mga problema hindi nasusolusyonan, go to God. Lumapit tayo sa Panginoon through prayer. Amen? At pag tayo naman ay sinagot na sa ating mga panalangin, ano po yung binitawan natin kung tayo nananalangin? Lord, ibigay mo sa akin ito. At linggo-linggo na ako mananatili. O, dadalo sa gawain mo. Pero nung sinagot na ng Panginoon yung ating panalangin, ay Lord, sayang naman yun. Lord, naintindihan mo naman ako, di po ba? Sa susunod na lang. Sa susunod, ganun na naman ang gagawin natin. Alam natin na ang Lord ay maunawain. Pero, yung integridad na binitawan mo sa harapan ng Lord, ang Lord ay hindi yan basta-basta. God is sovereign. Hindi mo siya pwedeng biruin. Amen? Hindi natin siya pwedeng, Lord, ganito, ganun. So you are living in your own self-will. You are not totally surrendering your life to God. Amen? So pag tayo ay nag-vow o nangako, like Hannah, she prayed and she made a vow to the Lord. Hannah never stopped praying. Even, yun nga po, patuloy, yearly, taon-taon, na siya may nararamdaman na pait, nararamdaman na pain, sorrow, suffering, but still, she prayed to God. Kahit na hindi pa pinapakinggan ng Panginoon yung kanyang panalangin, baka tayo po may pinapanalangin natin, hindi napapakinggan, pinalitan mo na naman yung panalangin mo. Minsan, God has 3 answers to our prayer. No, dahil alam niya na hindi natin ito ikakabuti. Yung wait po ay God is restoring us. Yung patience po natin kung tayo po ba ay makapag-antay sa pinapanalangin natin. And yes, because this is the right time, sabihin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, my sisters persistent in prayer. Sabi ko, Lord, I'm sorry. Sabi ko, while I'm studying this, yes, I admit, minsan talaga,
sa sobrang pagod, ay nakalimutan ng manalangin. Yung thank you Lord is not enough. Hindi sapat yun, mga kapatid. Thank you Lord. Good night. Ang dami-daming ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Thank you Lord lang ang sasabihin natin. Asan yung ating pasasalamat, yung pusong pasasalamat, yung gratitude ng ating puso. Hannah never stop praying. Even many years has passed away. But still, he knows that God is always listening. God is always there to answer her prayer. Keep trusting God on His timing. May timing ang Lord. Lord, ang tagal naman ng kasagutan ng panalangin ko. Kailan mo yung bibigay? God hears. God sees. Nakikita niya. Naririnig niya yung ating mga petition, yung ating mga panalangin sa Kanya. And even, ang Panginoon, He is never been delayed. Hindi po yan nadidelay. Tayo lang po ang nag-iisip na nadidelay yung kasagutan ng ating panalangin. When we make commitment to God, whether in prayer, nangako ka sa panalangin, tapos sa action mo din, be faithful to follow through. Sinusunod ba natin yung ating mga commitment or yung ating vow sa Lord? For it says in Psalm 15:4, who keeps an oath even when it hurts, it does not change their mind. For example po, sa dalawang magkaibigan, nagkaroon po sila ng oath o ng kasunduan. Nagkaroon ngayon ng problema. Dahil nagkaroon, nasaktan po siya, ang ginawa niya po ay, yung pinangako niya ay hindi niya po tinupad. Dahil po sa pain siya nasaktan siya because of that problem. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kahit na nasaktan ka ng kapatid mo na pinangakuan mo, still, kung ano yung ipinangako natin sa Kanya, totohanin natin. For yun po yung integridad natin, yung may word of honor po tayo. Amen? Are you with me? Amen. Number 3, God's answer to Hannah's prayer in verse 19 to 20. Early the next morning, they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home to Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. For how many years na hindi pinapakinggan ng Lord, but now, God answered the prayer of Hannah. Amen? Ganun ang Lord. He is always on time. It's not, Hannah, don't just pray. She believed. Hindi pa niya nakikita, pinaniwalaan na niya. Ganon din dapat tayo, mga kapatid. She believed before she conceived. Naniwala na siya ay magbubuntis. Ayun yung power ng Panginoon. Ayun yung power ng prayer ni Hannah, my sisters. Because of her sincerity. Yung nanggaling talaga sa kanyang puso yung panalangin niya. God bless Hannah a son, and the name is Samuel or Samuel. Samuel means as God. Nung narinig na yung panalangin ni
siyang faithful sa ating Panginoon. She remained faithful to her vow, bringing Samuel to serve God. Tingnan po natin yung kwento. Napipicture niyo po ba? Hiningi niya, nabibigyan siya ng anak. Tapos isa-serve niya sa Lord. Parang sa buhay po ni Abraham, for the life of Isaac. Di po ba? Hallelujah. She trusts God rather than proof. Naniwala siya sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng proof na ako'y magbubuntis. Hindi niya po yun sinabi. Kundi siya ay nagtiwala sa Panginoon na iyon ay ibibigay. Na siya ay magko-conceive or mabubuntis po that time. Amen? Always remember, my sisters, delays are not a denial. Kung late man na dumating yung mga kasagutan ng ating panalangin, God's plan are better than our plan. God's plan, He sees the bigger picture in us. Hindi natin nakikita yung future natin eh. Only God. Only Jesus. Hallelujah. Minsan po nadidelay ang kasagutan ng panalangin natin because God has a great purpose. Amen. Hallelujah. Can we shout praise the Lord? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. In Ecclesiastes, He has made everything beautiful in its time. Amen. Like the life of Hannah. Kahit ilang taon na hindi pinakinggan ng Lord ang kanyang panalangin, but now, God answered Hannah's prayer. Hallelujah. At hindi lamang po yun. Yung kanyang magiging anak is magiging isang propeta pala. So yun ang purpose ng Lord sa buhay ni Hannah for having a son named Samuel. Number 4, Hannah's act of worship. Worship and thanksgiving. It's in our context. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of Him. So now, I give him to the Lord. For his whole life, he shall be given over the Lord, and he worshiped the Lord there. Amen. Hallelujah. When God answered her prayer, Hannah joyfully worshiped God. Nagpatuloy po siya na nagpuri sa Panginoon. She joyfully fulfilled her vow. Yung pinangako niya sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng anak at ibibigay ko rin siya sa iyo. Example of giving. God bless us. Biniyayaan tayo ng Panginoon. Hindi lamang sa financial, sa material na bagay, sa kalusugan din natin, sa health natin. But are we giving back to the Lord? Binibigay ba natin sa Lord kung ano yung para sa Kanya? Nagkaroon tayo ng maayos o malusog na pangangatawan, ibinibigay ba natin yung buong pagkatao natin na magpuri sa Panginoon? Like Hannah, she fulfilled her promise, surrendering to God's service. Now, magkaroon tayo ng ganitong puso na once na sinagot na ng Lord yung ating panalangin, still, mas lalo po tayong magkaroon ng deeper relationship sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hannah fulfilled his vows. She dedicated him fully to God's word. Kahit na sinagot na yung panalangin, my sisters, worship God in every season. Don't worship God in your own mood. Masaya ka, nagpupuri ka ngayon. Malungkot ka, hindi ka makapagpuri. So it says here,
Worship God in every season. Ano man yung sitwasyon natin mga kapatid, magpuri tayo. Amen. Purihin natin ang Panginoon sa kabila ng ating mga nararamdaman. Amen. Na halos hindi mo na kayang yung like Hannah. He is in pain, in trouble. But because of that, ginamit niya yung kanyang puso. And God listened to her heart. Kunin natin yung puso ni Hannah. Gayahin natin yung buhay ni Hannah, mga kapatid. Worship God in every season and learn praise to God through blessings and sacrifices. Dapat nga tayo pag tayo nakaka-receive ng mga blessings, kailangan lagi tayong nagpupuri sa Panginoon. And we must also give what is to the Lord. Amen? Even after giving Samuel back to God, Hannah didn't grieve. Hindi po siya nalungkot. Kundi, siya po ay nag-rejoice to worship God. Gratitude should be follow every blessing, even we sacrifice or required still be thankful. Appreciation for the return of kindness. Ibalik natin kung ano yung para sa Lord. Biniyayaan na tayo Di po ba? Pero tayo po ba ay nagbabalik sa Panginoon what is for the Lord? Hannah's story reminds us that faith isn't just about asking. It's about trusting and waiting and surrendering completely to God. Hindi lamang tayo hingi ka ng hingi sa Lord, pero nung sinagot na niya, nakalimutan mo na yung iyong pinangako sa Lord. When we ask, we must trust. Amen? Amen. And when we trust, magkakasama ang mga to, asking, trusting, waiting, and surrendering completely to the Lord. Amen. Sabi nga po ng isa naming teacher sa EBA, I know it's not coincidence kasi pagkapasa ni Pastor Ernie doon sa GC ng EBA, sabi ko, ito yung pipreach ko sa araw ng Sunday. Sabi niya po dito, may your season of waiting produce a testimony that gives glory to God. Like Hannah, may your tears turn into song of joy. Amen. Hallelujah. Kung tayo man po ay umiiyak, turn your worries, turn your pain into worship. Amen? Amen. When facing challenging, maharap tayo sa sitwasyon ngayon, take your burdens to God. Ibigay natin sa Panginoon kung ano man yung ating mga nararamdaman sa ngayon. God kailangan maging honest po tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon nakikita niya lahat yung ating ginagawa. Wala po tayong maiinihim. Wala po tayong maikukubli sa Kanya. And also in persistent of prayer. Lord, I want the heart of Hannah. Yung mapanalanginin siya. We desire like the heart of Hannah, my sisters. Sabi nga po, persistent and prayer rather on ang dami mo nang ang dala-dala. Doon ka pa sa kaibigan mo lumapit na hindi mo rin alam na may burden din siya. May dala-dala rin siya na hindi niya kayang harapin. Kung wala sinasarili na lang niya. Don't rely on human strength, my sisters. Rely unto our God. Huwag po tayong
kundi ibigay natin ito sa Lord, and God has many solutions to our problems. Sabi nga po sa Philippians 4:6, do not anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sinabi nga niya dito sa kanyang salita, lumapit tayo sa Panginoon through prayers. Ano yung mga nais natin? Ano yung kailangan natin gawin para maiayos ng Panginoon? And when God answer our prayer, matuto po tayong magpasalamat. Hindi yung dahil sa iyong kagalakan, nakalimutan mo ng pasalamatan ang Panginoon. Hallelujah. I just want to share this, the life of Hannah in 1 Samuel 1:28, and also the prayer of Hannah in 1 Samuel 2:1-10. It's the power of faith, perseverance, and surrender. Like Hannah's heart, Hannah's unwavering trust, we say unwavering is constant, hindi pa ganun-ganun. Steadfast, stable our trust in God despite of years of sorrow. Kahit ilang taon mo na itong dala-dala mga kapatid, there is a time that God will answer your prayer. Amen. Dito lang, gamitin lang natin yung puso natin, hindi yung ating bibig. Dito manggagaling, dito tinitingnan ng Panginoon yung ating mga panalangin, yung kasagutan. Because God is looking into the motive, kung ano yung motibo ng ating puso. And God, despite years of sorrow, teaches us that prayer is powerful. Makapangyarihan po yung panalangin. And that God's timing is always perfect. Hannah didn't just receive a blessing, she gave it back. Ito na po yung nasabi ko kanina. Pagka-receive ng kanyang biyaya, ibinalik niya po uli sa Panginoon. And that reminds us that blessings are meant to glorify Him, not just to fulfill our personal desires. Sa buhay natin ngayon, mga kapatid, when we pray persistently, we must trust fully. Magtiwala ka sa Panginoon. Surrender your will to the Lord. It's not your will be done. Hindi yung will mo ang mangyayari, kundi yung will ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. My sisters, no matter what challenges we are facing now, hindi ko alam kung ano-ano yung mga nasa puso nyo, ano yung dala nyo ngayon. But God, I know through His Word, God speak unto you now. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah, Jesus. No matter what challenges we face, Hannah's story reassures that God sees, nakikita niya, naririnig niya, and God answers. Kaya wag natin sabihin na, Lord, hindi ko naman sinasagot yung panalangin ko. Kasi nga, hindi po tayo consistent, hindi po tayo nagko-continue sa pag-pray. Hindi natin inaalagaan sa panalangin yung ating mga petitions sa Lord. Kaya akala natin ay hindi na po sinasagot ng ating Panginoon. I just want to share this a mother's quote. A mother's love is a reflection of God. God's faithfulness, patient, enduring, and sacrificial. Like Hannah, she prays for her children and trusts them to God and rejoices in His goodness. Behind every great child is a mom who's pretty sure she's screwing
yung tagumpay ng ating mga anak, for sure may isang ina doon na umaalalay like we are doing to our children. Tama po ba? Na kahit gaano po sila katigas, may time talaga na hindi naman all the time na maayos yung ating mga anak. May time talaga na sila po ay nagkakamali. There is no way to become the perfect mother. Walang perfectong mother. Huwag po natin sabihin na perfect tayo. But a million ways. Pero maraming pamamaraan ang isang nanay, di po ba? To be a good one. Sabi po ni Hill Church Hill. Amen. Hallelujah. So as we heard the story of Hannah, I know that may narinig po sa ating mga puso, sa ating isipan, na ating pagbulay-bulayan, that whatever situation we are facing, turn your worries, turn your pain to worship God. Pray. Manalangin tayo. Kung tayo man po ay binabato, kung tayo man po ay pinagsasalitaan sa ating likuran, still choose to be silent and pray for them. Kasi hindi po nila kayang paglabanan kung ano yung espiritu meron sa kanila. So we must have that compassion, that yung love. We pray for them. Amen? Amen. So hallelujah. And once again, happy Mother's Day po sa ating lahat. At nawa ay yung puso ni Hannah starting today, we will kopyahin natin. Hindi naman masamang mangopya. Anuhin po natin, gayahin po natin yung buhay ni Hannah. For sure, alam ko po na marami tayong panalangin, but God has always the right time to answer your prayer. God bless po sa ating lahat. I request to stand all and we will close it. Thank you so much. Yes, we will give all the glory to the Lord. Amen. Hallelujah. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. It is God, He has saved me. His power, He has made me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah. Lord, we thank you, Father God, for what you've done today, Lord. Amen. Through the life of Hannah, Father God. Nawa, Panginoon, ay magkaroon po kami ng ganung puso, ganung character, Lord God. Despite of her suffering, despite of her pain, Panginoon, ay pinili niya ang magpuri sa iyo, Lord God. Mas pinili niya yung manahimik, O Lord God, to speak unto you, Father God. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa salita mo na pinagbulay-bulayan po namin sa umaga nito, Lord. We know, Lord God, na hindi po babalik ang iyong mga salita na walang kabuluhan. Panginoon. Yes. Kundi ito ay maitanim sa aming matabang puso na mas lalo pong lalago, mas lalo po kaming lalapit sa iyo, O Father God. We will draw near, closer to you, O Father God. Hallelujah. Sa kabila ng aming mga challenges sa buhay, Panginoon, Lord, you always
there for us, Father God. Hindi ko po alam kung ano ang mga pinagdadaanan ng aking mga kapatid sa oras na ito, Father God. But right now, Lord, may comfort them, Father God. Hug them, Father. Bless their life, Panginoon. At nawaw, Father God, Ikaw ang patuloy po nilang lalapitan sa oras ng kanilang challenges, Father. Ikaw ang patuloy po nilang hahanapin sa kabila ng kanilang suffering, O Lord. Hallelujah. Like the life of Hannah, God. Patuloy na, O Panginoon, na ito ay magrema sa aming mga puso ang iyong mga salita, Panginoon. Na anuman yung mga biyaya na tinanggap namin is matuto po kami, O Father, na magbalik sa iyo, Ama. Sa pamamagitan ng pagpupuri po namin, sa pamamagitan ng pagbibigay, O Father God, at sa pamamagitan ng aming mga commitment sa iyo, O Father God. Yung mga pangako namin, Lord, na minsan ay nababali, Lord. Lord, help us, O Father God. Tulungan mo po ang bawat na magkaroon po kami ng puso like the heart of Hannah, Lord God. Thank you, Jesus, and I release blessing upon blessing, O Father God, sa mga kapatid ko dito, Panginoon. Comfort them, Lord. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Lord. Anuman ang hawakan at tuntungan ng kanilang mga paa, Panginoon, ay yung pagpapalain mula sa kanilang sambahayan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ikaw ang patuloy na maitaas sa buhay ng bawat isa. And to you alone all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen, amen, hallelujah. Again, happy Mother's Day po sa lahat ng ilaw at ama ng tahanan. I know that we have some kapatid dito na sila po ang nagiging ilaw at ama ng tahanan. God bless you po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yeah. Amen. Thank you, Lord, sa buhay ni Hana ng aming nalito. Sabi mo nga, Lord, sa Matthew 21:22, that whatever you ask in prayer and you believe it, you will give it. Amen. You will receive it. Amen, Lord. Thank you, Lord, sa buhay ng aming pastora. Patuloy mo po siyang gamitin at protektahan, Lord. Dadako naman po tayo sa ating testimony po. Ako. Wala na lang una. We are all blessed. Okay. Dilingin sa inyo, hindi talaga ako nagkaanak. Nagbuntis ako. Pero ang aga-aga kanina, may nag-message sa akin. Napayak naman ako. Kasi ang message niya Mami, thank you very much. Sabi niya, ni-raise mo ako bilang iyong tunay at sariling dugo. Hindi ko po anak yun na. Anak ko yun ng aking asawa na sumakabilang bahay na. 5 years old po yung batang yan nung dumating sa akin. So, even though na both of us are away, kasi pares po kami nasa Dubai. So, syempre, ako na yung kinilala namin niya. Kung iaano ko po yung kwento ng batang yun, maawa kayo. Kasi yung sarili niyang ina, iniwanan siya sa tabi ng ilog ng madilim. Dahil yung opposite nung doon sa kabila, doon nakatira ang aking mga bianan. Yung time na yung nasa abroad po kami. So, to make the story short, malaki na po yung batang yan. Sa RTU po nag-aaral, varsitarian po, at saka po siya ay scholarship. So, ang sarap pala sa pakiramdam na kahit hindi ka nagkaanak, merong gano'n. Dami-dami kong pamangkin na lumaki din sa akin. Kung alin pa yung hindi ko tunay na duguan naman, siya ba ang unang-unang bumati. So, kaya mapapalad po ang mga ina na magigiting na nakapagpalaki, dumaan sa sarili nilang sinapupunan ang bata. Siguro mas masarap talo ang pakiramdam yung nakita mo na naging matagumpay ang iyong anak. Nakita mo kung yung minakita kong ina na pinupunasan ba yung lahat ng ang anak niya yata ay 7 kung siyam.
Tapos, pinupunasan niya lahat yung mga sasakyan. Nakita niya ang tagumpay ng kanyang mga anak. Nakita niya. So, purihin ng Diyos sa mga may anak dito, nakatagumpay na, may mga apo na, at may yaman na. Amen? Amen. Yung sa akin po ay nasusunod. Nakikita ko ng pagyaman. Marami naman akong anak, yung mga naririto, mga anak yan, kahit hindi ko mahalin sa akin. Hey, ba't kayo alas kakain tayo? Lagi na lang akong ginakain din. Sino po ang susunod? Ako. Kaya si Ma'am. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Nga po, naikwento ko kanina kay Pastora. Salamat po sa tumulong sa amin